Good evening, everyone. Happy Wednesday. Alright, magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening, Rachel, Jai, Liana, and Jarel, Justin, Kyle. Good evening. John Marco, happy birthday. Allison May, good evening. Giselle, good evening. Jasmine and Aldrin, good evening. Dennis, good evening. And Tita Josie, good evening po sa inyo. Okay, let's start with Rachel and Jai. Magandang gabi po sa lahat and happy Wednesday. Praise report, gumana po yung pakiramdam ko nung makausap ko po with transparency. Yung client namin, need lang po talaga minsan na maging honest ka sa nararamdaman mo at need mo ilabas yung saloobin mo kapag may bigat kang nararamdaman kasi magiging domino effect talaga. Prayer request, patuloy po na panalangin kay Tita Tessie. Medyo slightly confused po siya after ng surgery niya noong January. Patuloy na kagalingan sa mga may sakit. Maging smooth po ang rehearsal sa September sa Saturday. 7 songs po ang iraran through namin. Salamat po. Good evening po sa lahat, sabi ni John Marco. Alright, ang listening natin ay si Rachel, Jai, Leona, Jarel, Justin, Kyle, John Marco. So, yan ang mga listening natin. And ang active participants naman natin ay sina Allison May, Giselle, Dennis, Josie, and Jasmine. So, good evening din sa inyo, Brother Vince and Sister Mai. Hoping you're okay. Nasa hospital sila ngayon. Let's continue to keep them in our prayers. Ayan. So, we have here, good evening din, Kuya Noel. Noel Azcaraga. Ayan, we encourage you na maglagay ng mga profile pictures, no? At para mas madaling ma-identify. Ayan, tsaka magandang tingnan. So, ayan, pag di nyo alam maglagay ng profile picture, sa Sunday, magpaturo lang kayo kahit kaninong Unlad members, matutulungan nila kayo. Okay, so let's start with Allison May. Allison May, race report and prayer request. Hello po. Please report po nakauwi po ng maayos from work and um makapag-rest po for tomorrow. Prayer request naman po is na tuloy-tuloy po yung magandang progress ko po sa school and na everything is maging maayos po sa tuloy-tuloy po ang blessing sa work. And na continuous lang po yung health namin na wala pong magkakasakit. Yun lang po. Thank you po. Amen. Thank you. Basa muna tayo dito. Sabi dito sa good evening po sa lahat. Listening daw si Dennis. Sabi naman na Rachel Anjay, okay. Okay, pwede siyang mag-pray. Alright. So, lagyan lang natin to ng sandali lang po. Yan. Okay. So, okay. Good evening sa iyo, Giselle. It's your turn. Good evening po. Good evening. First report ko po, praise the Lord po at naging successful po yung first rehearsal po namin for worship night.
And prayer request naman po, maging fruitful po yung aming second and final rehearsal po sa Saturday since yun nga po, i-run through po namin lahat. And ano rin po, I have a potential opportunity ahead po and I'll be meeting with them next week. So asking po for wisdom, guidance, and favor po and that everything falls into place. And yun lang po. Amen. Salamat. Paliwanag muna natin ano yung worship night, ano? Yung worship night ay usually first Friday of the month is Alab night, no? This coming next Friday, not this Friday, but on the 7th, no? First Friday of the month of March, it will be an Alab-led worship night. It's a celebration of praise. So ang ibig po sabihin, hindi po ito pang-alab lang. Ito po ay para sa lahat ng members, attendees, workers, and leaders of LA Philnas. Kaya po lahat po ay iniimbitahan na pumunta at we will celebrate and ito po yung culmination ng ating prayer and fasting week from March 3 hanggang 7. So mag-start tayo na March 3 ng 12 midnight and then we'll end sa Friday night ng March 7. Yun, para maintindihan nating lahat. Good evening sa iyo, Kuya Manny and Ate Darren. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, basa-basa tayo dito. Liana and Jorel, good evening po sa lahat. Praise report po at pass po ang hearing test ni Chipatis last Thursday. Prayer request po, continued healing kay Ate Tessie and sa mga may sakit. Guidance, safety, and protection po sa ating lahat. John Marco, praise report. Praise the Lord po for another year of life. Yan, Happy New Year sa iyo, John, na bukod sa happy birthday. Prayer request ko po is for job assignments for the rest of the school year po and sa upcoming worship night. Amen. Happy birthday, John, sabi ni Rachel. And ano ba to? Andali, andali. Aha, aha, aha. And sabi naman ni John, thank you po, Ate Rachel. All right. So let's go now to Jasmine and Aldrin. Magandang gabi po, Jasmine and Aldrin. Good evening po sa lahat. Praise report po is so far so good po na okay po yung namin ngayon. Wala na po kami sipon. Ako na lang po may konting ubo. Pag nasa work po hindi ko maintindihan or baka allergy na po ito. And pero so far okay naman po kami kahit si Anaya and Allison. And nagpapasalamat po kami kay God sa pag-iingat po niya sa amin sa work, sa school, and sa biyahe po parati, papasok at pauwi po. And nagpapasalamat din po kami kay Lord sa lahat ng mga blessings niya na sa paggising namin sa umaga is safe kami. Yung protection po ni God, lagi pong nandiyan. Prayer request po is kagalingan sa lahat po na may mga sakit and protection din po para sa lahat. Yun lang po, thank you. Amen. Salamat. Aldrin, meron ba si Aldrin? Copy-paste? Sa akin po, praise the Lord po, nagless na po yung attacks ng vertigo. Mhm. So, it's getting better. Praying na na totally pong di na po magkaroon kasi minsan po pagka malakas po yung sounds din bumabalik. Mm. So, Sa yun po. balance daw yan, ano? Opo, may something po sa ear ko eh. So ano po pastor pagka malakas yung sound sa church or may narinig ako malakas, yun po, medyo nawawala po yung balance ko po tuloy. Hindi ka naman nasusuka kasi kadalasan na vertigo, nasusuka. Yun po yung first day, yun po yung pinakamalala. Yeah. Pero lately po, okay na po. Pagka nararamdaman ko na po, may gumot na po ako eh. So naaagapan ko na po kagad, pastor. Oh, yeah. Yeah, si Tito LV hindi siya nakatawid ng ng sa may Isla Verde sa Batangas dahil sa vertigo, no? Kasi baka magsuka siya na magsuka. Opo. Okay. Thank you, Jasmine and Aldrin. Magandang gabi sa iyo, Ate Janet. Good evening sa iyo. So, Tita Josie, magandang gabi sa iyo. Praise report and prayer request.
Magandang gabi po, Pastor, at sa lahat sa inyo. Mhm. Praise report ko po. Salamat sa ating Diyos na tapat, mabuti, maalam, mapagpatawad at mapagmahal. Salamat sa kagalingan ng may mga sakit at sa provision sa lahat sa ating mga pangangailangan. Tapos, ang aking prayer request po, Pastor, marami po mag-attend sa worship night. At saka, praise God din po, 1 month na po si Chipapis. May birth month, birth Sa month. Friday po, 1 month na po siya. Praise God. Yes, celebrate na yan sa Friday. Alright, so papakatay ba tayo ng Okay. So, good evening po sa lahat, sabi ni Ate Janet. Okay, siguro we can start with our, ayan, sabi dito, basahin muna natin dito. Sabi ni Vincent May, good evening po, praise report. Thank God for provision, safety, and for a successful treatment ni Vince ngayon. Walang naging side effect, and our prayer request is for Vince to complete healing and recovery. Four treatments pa po for 4 days. And also healing sa lahat ng may sakit. Protection din po kay Michelle and Marla. Salamat po sa inyong mga panalangin at suporta sa aming pamilya. God bless everyone. Ayan. Pagaling ka, Brother Vince. Good evening sa iyo, Ana Lou and Mark. Magandang gabi sa inyo. Alright, Sister Josie, no? Simulan na natin itong ating sandali lang po. Sandali lang po. Okay, welcome to your Simbang Pinoy. 2025 na. Tapos na tayo sa praise support and prayer request. Ngayon ay February 26, 2025. A day after the 30th anniversary ng EDSA. No? And welcome to the Upper Zoom prayer gathering every Wednesday, 8 p.m. Ngayon ay si Ate Josie at sa next week naman, si Kuya Justin naman ang ating devotional leader next week na si Justin Kyle. Okay, tayo magbulay-bulay sa salita ng Diyos. Tita Josie, Tita Josie, take it away. Ayan. Hallelujah. Pag-pray po muna tayo. Hallelujah. Pinupuri ko po namin, pinasasalamatan. Sa gabi pong ito, Lord, lumalapit po kami una sa lahat. Pinupuri ka po namin dahil sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, nandalangin po namin sa gabing ito, Lord. Pangunahan po ang bawat isa, Panginoon. Ganun din po, dalangin namin na marami po kaming matutunan, ma-share, Panginoon, sa aming pagbubulay-bulayang salita mo, Panginoon. Lord, maging kalakasan din po at katuruan sa bawat isa sa amin, Panginoon. At dalangin po namin na ikaw lamang po ang maluwalhati at mapasalamatan. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Ito po yung ating verse for tonight. Sa Roma 5:8, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan, kahit noong tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. In English po, but God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinner, Christ died for us. Dito po, yung aking binabasa ko po kasi ito tuwing umaga yung aming devotional ko. Sabi dito, yung title ko po ay mamahalin mo pa rin ba ako? Sabi niya. Tinatanong niya sa Diyos. Nagtatanong po sa Panginoon. Ang po nito, ang kwento po, nasa isang ampunan, sabi dito. Sa wakas, may umampo na sa 10 taong gulang na si Linlin. Pero may takot siya. Napaparusahan kasi sa bahay ampunan kahit sa maliliit na pagkakamali. Tinanong ni Linlin yung umampun sa kanya, Ninay, mahal mo pa ba ako? Oo naman. Mahal mo pa ba ako? Mahal mo po ba ako? Sabi niya doon sa umampun sa kanya. Oo naman, sagot ng umampun sa kanya.
Ang sunod na tanong ng bata, kapag nagkamali po ba ako, mamahalin mo pa rin po ba ako? Yung pong mamahalin mo pa rin ba ako? Siguro naisip na rin natin ito sa mga panahong pakiramdam natin, nasaktan natin ng Panginoon. Sabi nga, hanggat nandito tayo sa mundo, magkakamali tayo at magkakasala. Marahil kung minsan naisip natin kung Marahil kung minsan naisip natin kung nababawasan ba ang pag-ibig ng Panginoon sa atin sa mga pagkakamali natin. Tinitiyak ng John 3:16 ang pag-ibig ibinigay ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus. Yung John 3:16 po. Para mamatay imbis na tayo, para kung maniwala tayo sa kanya, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yung John 3:16 po, yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Paano naman kung makagawa tayo ng mali pagkatapos nating maniwala sa Kanya? Alalahanin natin na namatay si Kristo para sa atin kahit noong makasalanan pa tayo. Yun nga yung ating verse. Na ipinadaman niya ang kanyang pag-ibig kahit noong tayo makasalanan. Tinuturuan at tinidisiplina tayo ng habaging ating Ama kapag tayo'y nagkakasala. Hindi ibig sabihin na tinatanggihan na tayo ng Panginoon. Sabi nga dito sa Hebreo, sapagkat dinidisiplina, sa Hebreo 12:6, sapagkat dinidisiplina ng ating Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang itinuturo niyang anak. Kahit na po yung mga magulang natin, di po ba? Kapag nagkamali tayo at gumawa tayo ng mali, nagkasala tayo, o meron tayong ginawang hindi tama, hindi po ba napapalo tayo lalo na nung kapanahon na namin. Tapos isang damakmak na sermon ang aabutin natin. Pero dito tayo natututo. Hindi po ba? Ayun po. Dito po may tanong na paano nakatutulong ang pag-ibig ng Diyos sa pagiging masunurin sa Kanya? Ano ang epekto nito sa pananaw mo sa kasalanan? Yan po. At sa English naman doon, how does God love help you to be obedient to Him? How does His affect your view of sin? Ako na po unang sasagot. Minsan po yun sa sobrang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Sa akin po talagang nahihiya po ako sa ating Panginoon na patuloy na nagkakasala sa isip, salita at sa gawa. Tapos minsan sasabihin natin, nandiyan naman yung 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Oo, patatawarin tayo ng ating Panginoon sa mga kasalanan natin, pero hindi tayo makakaligtas sa mga consequences natin sa mga ginawa nating kasalanan. Gaya nung lesson natin ng Sunday, di po ba, Pastor, yung kay David, nagkasala siya at pinabayaran niyang lahat ng mga kasalanan niya. Iyon po, Pastor. Amen. Salamat po, Tito Josie. Meron lang po ako naalala na sa dating faith na kinabibilangan ko, o mostly, maring marami sa atin ay galing doon. Kasi lagi ko naririnig na kailangan maging maayos ka, kailangan maging mabait ka bago ka magsimba. Kasi para maging karapat-dapat ka sa harapan ng Diyos. Pero ang ganda-ganda kasi nitong verse na i-share nyo. In fact, ito isa sa mga favorite ko to. No? God demonstrates His own love for us in this. Amen. While we were still sinners, Christ died for us. So, alam niyo, parang sa dati ko kasing pinaniniwalaan, may bargain. Kailangan ganito ka muna para mahalin kita. Parang ganun kasi dating sa akin na yung Diyos,
O sige, mamahalin kita, pero kailangan mabait ka muna. Alam mo yun, parang gano'n. Parang si Santa Claus, bibigyan kita ng regalo kapag mabait ka. Parang yung mga tsuhin mo, tsahin mo na, o sige, bibigyan ka ng piso. Anong araw kasi piso lang ang pinamibigay. Bigyan ka ng piso pagka mabait ka or mataas ang grades mo sa school, di ba? Kumbaga, may gawin ka muna bago kita gustuhin, mahalin. Pero ito kasi, no, ang linaw, no, na kahit nung tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. No, Amen. namatay na siya. Kumbaga, hindi ka pa tumatanggap. Namatay na siya, 'di ba? So, para sa akin, napakabigat nung mensahe na 'yun na kumbaga na sana ma-realize natin yung kabigatan nung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Amen. Maraming salamat, Tita Josie. Para na naman ako nakinig sa DZAS, no? Pati ang iyong mga Kwento. kwento, parang si Proseso Marcelo yung napakinggan ko. Ayan. Parang nabuhay po. Inabot niyo ba yun? Ngayon po, Ate Cindy na ako na nakikinig. Ate Cindy na. Ano yan? Heartline. Di ba sa gabi? Okay, so okay, salamat po Tita Josie. Puntahan naman kung meron po kayong kasagutan o gustong i-share or gusto nyong sagutin itong tanong na to. Isa lang naman to, in English at Tinagalog lang naman. Isulat nyo lang no, dito sa ating chat box. Let's go now sandali lang po, batiin muna natin baka may bago sumali. Good evening, Trixie, and ayun, si Darren kanina pa naman yan. Good evening sa rin, Darren. Okay, Ate Allison, good evening sa iyo. No? Ito yung ating tanong, paano nakakatulong ang pag-ibig ng Diyos sa pagiging masunurin sa Kanya? Ano ang epekto nito sa pananaw mo sa kasalanan? How does God's love help you to be obedient to Him? How does this affect your view of sin? Go ahead, Harrison. So, para sa akin, how I view God's love po and how it helps me to be obedient to Him, to strive pa rin po to do my best even though I make mistakes, that He still allows me na makabawi, to always go back to Him, that I can always run back to Him, lean on Him. And that helps me in a way po to see how merciful and how kind and loving God He is compared to other gods or whatever religion could be presented in front of me. And His example that He have set according sa Bible and according to the truth of His word, it is set as example for us to follow. And um I think meron din po kasi akong nabasa na, oh, many humans choose to be God, but only one God chose to be human, and that is for us. And yun nga po yung, 'di ba, God has sent Jesus in this world, and then He has cleansed us from our sins through His blood. And that shows us how much not just obey Him because we fear Him that He's not gonna bless us anymore, but obey Him out of love. And that helps me to have a point of view about sin, is that if I do this following things ongoing to choose to do that, it will hurt God. And to do my best to follow His word, to meditate in Him, to try to dwell in His Spirit, and to move forward to center His love for me sa aking puso po. And to keep looking forward kung nasaan yung cross. So, yun po yung akin. Thank you po. Amen. Salamat, Allison. Napakaganda naman pakinggan mula sa isang kabataan. Okay, punta naman tayo sa isa pang kabataan. Giselle, good evening sa iyo. Anong sagot sa tanong ni mami mo? Ayan. Go ahead, Giselle.
For me naman po, yung unfailing love ni Lord changes how I see obedience. For me po, it's not about following po a set of rules just to earn His approval or avoid punishment, but it's mainly a response to the love He's already shown. So lagi ko pong remind sarili ko na God has done so much for me even when I didn't deserve it. So obeying Him shouldn't feel like a burden. Dapat automatic na sa believers na sumunod kay Lord. And sa sin naman po, for me po, God's love is not an excuse to keep sinning. His grace is not a free pass to do whatever I want. But for me, it's a call po to live differently, to just honor Him. And ito po, sakto, nag-take notes po ako while listening to this podcast last week. And she said, God's love should never be a reason to sin more. It should be the reason we want to sin less. And yun lang po for me, PJ. Thank you. Thank you, Alison. Thank you, Giselle. Okay. Basa-basa muna tayo dito. Sabi dito ni Rachel and Jai, takeaway, God's love inspires obedience. Kung magpo-focus po talaga tayo sa pagmamahal at salita ng Diyos, hindi mo may isip gumawa ng hindi kalugod-lugod sa Kanya. Every sin that we will do, we will feel ashamed po. Or I can say we must feel ashamed. Kaya po dapat hindi natin biguin si Lord. Hindi din po dapat maging excuse yung love naman ako ni Lord. Pwede ako mag-sorry mamaya. Amen. Sabi naman ni Ate Janet, God's love is so great knowing that He died for me. And you obeying Him is my response to that kind of love. Amen. Thank you, Ate Janet. Okay, kanina na tayo pupunta. So, sandali lang po. Hanapin natin. Okay, punta tayo sa mga Anastasio. Good evening, Jasmine and Aldri. Good evening po. Sa akin po, Pastor, may takeaway po dyan, yung sagot po dun sa tanong. Yung obedience po kasi, I agree that obedience is a response to um, to God's love. Kasi po, like for example, may sabi sa mag-asawa, I love my wife, and when my wife asks me or asks to me to do a favor or to do something, I follow and I do it out of my love for her. So ganun din po tayo sa even in our earthly father, yung loving earthly father, na if they ask something to us to do, we obey, we do it out of our love. So we do it to our heavenly Father as well because He has shown a lot of love, especially Jesus Christ, that is our is the perfect example where He was really obedient. He had the option of not doing the plan, but he out of His love for God and for us, Jesus still continued to die on the cross for us. So yeah, if you love someone, then if you love God, then you obey. Parang sa tithes and offering lang po yun And then ano po, Pastor, yung how to say affect your view of sins. Of course, I also agree na when you love someone, you don't want to intentionally hurt them. So sa another example, yung ano nga po, yung sa pag-asawa ulit, na I don't want to intentionally hurt my wife because I love her. So pag sinabi niyang lumayo ka sa sa taong ganito na hindi niya gusto, di lalayo na lang. Na pag sinabi niya nagkiselo siya, di gagawin ko na lang and I will just obey. So ganun kay God, when God says don't do this, you need to obey, and sin should be is one of them. You need to stay away from sin and temptation. So yun po, Pastor, yun yung analogy ko po dyan. Thank you po. Yeah, pag sinabi ni Jasmine, lumayo ka na ha. Okay, so amen, amen. Salamat, salamat. At naalala ko lang yung may binanggit ka na ano, kasi verse din sa Bible yan eh. Sabi ni Jesus, no, if you love me, you will obey me. No, how do you apply it? No, kumbaga TIP. If you love your president, you obey your president. No,
If you love your parents, you obey your parents. If you love your spouse, obey your spouse. Something like that. If you love your leaders, obey your leaders. No? If you love your teachers, your bosses sa school, sa workplace, no, you obey them. So, kumbaga, obedience is a byproduct ng pag-ibig. Amen. Okay, doks. So, meron pa ba? Meron pa bang hahabol? Wala na. Okey-dokey, tayo po ay manalangin. So, sa panalangin pong ito ay check muna natin kung mali lang po. Kung meron po kayong gustong idagdag or tanggalin, no? Last week, pinag-pray natin ng 1 to 10, Abaday to Acosta Justin. Ngayon naman, Acosta Loren hanggang Anastasio Aldrin. Ayan. So, 10-10 lang, no? Kada biyernes para maganda yung focus natin sa pagpapray. Okay. Sa Church of the Nazarene, si Ate Josie magpipray. Sa complete healing, si Allison ang magli-lead sa atin. Okay na kaya ang ingrown ni Tita Pepot, no? At okay, ito siguro hindi pa yung Geraldine Estrada. Merlin Acosta, Jenny Mayo, Daisy Narciso, baka meron po kayong alam dito na kapag po ay magaling na or pwede na natin tanggalin, pakisabi na lang po. Ito na doble ata yung Merlin and May, isa lang yun eh. Merlin and May Acosta na doble. Okay. Meron po ba kayong gustong idagdag dito sa complete healing at saka gustong tanggalin? Baka kayo ang nagpa-prayer request at magaling na, pwede ng praise report yan, no? Meron po ba? Okay, kung wala na, move tayo dito sa complete healing from cancer. Pangunahan tayo ni Jasmine. And then sa special favor and request, no? Worship night, ano pa ba? Meron ba nakauwi na dito? Dito na si Pastor Bert. Si Sister Minda, nandito na ba? Alvin, Vilma, Benshons, nandito na ba? Kung wala pa, stay lang dito. Baka meron din na nasa Pilipinas na umuwi, hindi natin alam. Pwede rin natin nilagay dito. Okay, job hunting. Baka gusto meron kayo idagdag sa mga nakalagay dito. And then, are there any special favor or request? Ano yun? Okay. Thank you. Applying for grant. May S? Grants? Tsaka, ano pa? Fellowship. Fellowship. Fellowship money? Fellowship to get money. Okay. Mayroon pa po ba na gusto niyong idagdag? Okay, dito naman tayo sa ating connecting events, ano? Pag meron po kayong gustong idagdag, na hindi nabanggit, dito na lang sa popcorn prayer. So, sige po, tayo po ay manalangin na. Amen. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you, God. Panginoon, sa gabing ito, dumadako kami, Panginoon, sa inyo pong presensya upang humiling, Panginoon, ng mga pabor, humiling ng mga pagpapatawad, mga kahilingan, Panginoon, para sa hindi lang sa amin, kundi sa ibang tao, sa ibang tao din. Nalangin namin, Panginoon, na pagkalinisan niyo mo po kami, Panginoon. Tanggalin niyo po, Panginoon, ng kasalanan sa amin, kung ano may naisip na sabi na gawa namin, Panginoon. Mapatawad niyo nawa kami at kami po pagkalinisan niyo. Sa pamamagitan ng inyong pong dugo, ng inyong pong banal na espiritu, kami po baguhin niyo, Panginoon. At
Nagpapasalamat kami dahil yung mga praise report before ngayon, dating prayer request noon, praise report na ngayon. At marami pa na gagaling at papaboran at magiging maayos dahil po sa kapangyarihan ninyo, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, tinataas namin ang 11 to 20 na mga members namin, Panginoon. Sina Lauren, sina Sister May, Merlin, sina Rose. Dalangin namin, Panginoon, na ang mga Acosta ay patuloy niyo pong palaguin. Ingatan, Panginoon, ang kanilang pamilya at patuloy po, Panginoon, gamitin ninyo sa ministeryo ninyo, Panginoon. Tinataas din namin, Panginoon, ng mga Adbiento, sina Marla na makahanap, Panginoon, ng trabaho, si Michelle na ingatan niyo po, Panginoon, sa kanyang pag-aaral sa Riverside. Si Mai, Panginoon, bigyan niyo pong kalakasan, Panginoon, upang maalagaan niya mabuti si Kuya Vince at bigyan niyo po ng kalakasan ng loob at yakapin niyo po sila sa pinagdadaanan po nilang mga sitwasyon na to. Nataas sa akin, Panginoon, sa inyo si Brother Vince, Panginoon, na alam niyo po ang pangailangan niya. Dalangin na Panginoon na maging maayos, Panginoon, yung mga cells, Panginoon, yung mga bagay, Panginoon, na dapat ma-repair, na kailangan nakakaintindi at nakakaalam. Dahil po kayo ang creator namin, bigyan niyo po ng wisdom, lahat po ng mga doktor na titingin sa Kanya, maging effective yung gamot na inumin o ikanyang iti-take, Panginoon. Yung kanyang therapy maging maayos at maging effective. Makabangon at makatayo siya, Panginoon, agad-agad at makabalik, Panginoon, sa normal na pamumuhay. Tinataas din namin, Panginoon, si Choli Alindogan, Annalisa Amancio, Panginoon, na nasan man sila naroon, Panginoon. Dalangin namin na kayo po ang mag-ingat at magpala sa kanila. Ganyan si Aldrin, Panginoon. Tanggalin niyo po yung vertigo niya, Panginoon, at maging normal uli ang kanyang balance, Panginoon. Ganun din ang nararamdamang ubo ni Sister Jasmine, Panginoon. Maraming salamat sa kapangyarihan ng panalangin, Lord God. Taas namin ang aming campus. Maraming salamat, Panginoon, sa mahabang mga buwan na nakaraan ay tahimik, wala pong problema, maayos. Salamat, Panginoon, sa protection nyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang English, ang Pilipino, ang Spanish, ang North and South Korean churches na magkaisa at patuloy niyo po, Panginoon, gamitin upang makapagdala ng maraming kaluluwa para po sa inyo po. Tinataas sa akin, Panginoon, ng Church of the Nazarene, Ate Josie, pakipangunahan po tayo. Thank you. Hallelujah. Patuloy po kami sa diwan ng panalangin. Itinataas po namin ang mga leaders sa Church of the Nazarene, and GS, General Superintendent, Lucy Crocker, Jumbo Sunburn, Daniel Sarmiento, District Superintendent Mark Liman, District Office Staff, High Person Janet Wilkins, Local Church Board, Pastor Jeff, Pastor Bong, Sister Gurley, Rachel, and Sister Elvie. Lapilnas Pastoral Staff, Pastor Jeff, Pastor Norbert, Pastor Bong, Pastor Rabe, and Pastor Racled. English, Pastor Josue, Michael Mata, Dan Bayer, Pedro Torres, Angela Way. Spanish, Juan Pajardo, Lina Pajardo, Gladys Rosales. South Korean, Kai San Lee, Moon Hao Lee. North Korean, Jong Wan Lee, Hai Suk Lee. MCB Staff, Star Curtis, Nick Minor. New Covenant Academy. Lord, nilalapit po namin ang aming mga pastors, ang aming mga leaders, Panginoon, sa iyo, Lord. Dalangin po namin na pangunahan mo po sila, Panginoon. I-bless mo po sila, ganun din po ang kanilang mga pamilya, Panginoon. Lord, ilalayo mo rin po sila sa anumang kapahamakan, anumang sakit, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na maging humble po sila, maging loving, Panginoon, at maging patient din po, Panginoon, lalo na po sa mga hinahawakan nilang mga kongregasyon, Lord, at ganoon din po sa iba't ibang mga church. Lord, dalangin po namin na bigyan mo po, Panginoon, ng pagkakasundo-sundo ang bawat isa, Panginoon,
At dalangin din po namin, Panginoon, ng pangunguna mo, Lord. At alam po namin, Panginoon, na hindi po nila ito magagawa liban na pangunahan mo sila, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa aming mga pastors, Lord, na patuloy mong ginagamit upang lalo pang dumami, Panginoon, ang miyembro, Panginoon, at ikaw lamang po, Panginoon, ang naitataas, Panginoon, lalo na po sa kanilang mga buhay. Lord, maraming salamat po at dalangin din po namin na i-provide mo po ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Hindi lang po sa kanilang pamilya, pati na po sa kanilang mga church na hinahawakan, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, dahil tapat ka, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Ginagamit po sila, Panginoon. Saan mo po man sila idako, Panginoon. At dalangin po namin, Lord, pati na po yung school doon sa inyong New Covenant Academy. Lord, ingatan mo rin po, Panginoon, ang mga estudyante dito, Panginoon. Ilalayo mo po sila sa anumang kapahamakan, Lord. At dalangin po namin na sila rin po, Panginoon, yung makakilala sa iyo, pati na po ang kanilang mga pamilya, Panginoon. Lord, ganun din po yung mga naglilinis doon, si Star Cortez at saka si Nick Minor, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na bigyan mo po sila ng kalakasan na nagmamula sa iyo, Panginoon, upang maging maayos po ang aming pananambahan doon, church, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa ginagawa mo pa po sa mga na ipag-pray namin na ito at mga pastors, mga leaders, Panginoon. Dalangin po namin nakatagpuin mo po at dalangin po namin ang lahat na pinalangin namin sa iyo, Panginoon, ay tutugunin mo in Jesus' name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Salamat, Ate Josie, sa ating complete healing provisions, comfort, peace, and other concerns. For complete healing, Alison, kindly lead us. Thank you. Lord, salamat po sa gabay ito. We just pray for the following people, and I pray for Geraldine Estrada para sa kanyang complete healing and autoimmune. Kay Mama Pepot sa kanyang ingrown. Kay Zenny Mayo sa kanyang breast lump. Daisy sa kanyang tendonitis. Ate Cherny para sa kanyang bruises from car accident. We also pray for Ita May Acosta sa kanyang coughing and spinal column. We also pray for Ate Darren sa kanyang routine laboratory. We pray for Manny Padre sa kanyang kidney. And we pray po for Pastor Jeff na you may heal him sa kanyang knee problem. We lay our hands as well for Hector sa kanyang bruise on his face. As well for Natalie sa kanyang fractured toe. We lift up Lola Fedumok sa kanyang enlarged liver and gallbladder polyps, as well as DS Mark sa kanyang knee surgery recovery. We also pray for Tessie for complete healing and Susan sa kanyang imbalance physical therapy. We also pray for Tito Bins for complete healing and Patrick Noel to be able to walk again. Lord, we reach out our hands for the following people and also stretch further to those who also need it that are not in this list. We just pray, Lord God, and we lift them up high to you. I pray, Lord God, na hilumin niyo po ang mga may karamdaman, ang mga humihingi po ng tulong sa inyo that are reaching out to you, Lord God. And I just pray, Lord God, that through your will, they are healed. And I pray, Lord God, that may you wrap them around your love and the blood of Jesus Christ, that all this miracle will follow through. I pray, Lord God, that all this prayer requests are answered prayers already. We are declaring this by the name of Jesus Christ.
And through our faith, Lord God, we want this to happen, and we claiming it and proclaiming it through your name and your power. And I pray, Lord God, that all these prayers are answered and all these people are healed. I pray, Lord God, that this will not glorify ourselves, but glorify you, your name, and your kingdom up high. We also pray, Lord God, that may you use these people, Lord God, to serve as a testimony for those who are feeling hopeless in situations. And I pray, Lord God, that they may also be as much as they can serve as a testimony, they will also serve as a blessings to other people, Lord God. And may you keep that hope and strengthen their hearts as well as with their family, Lord God. That may your sustaining and providence in any kinds, Lord God, will never fail them. And I also pray, Lord God, na um, you help them as well, Lord God, to mas mapastrengthen yung relationship nila sa inyo, Lord Jesus. And in this we pray in Jesus' name, amen. Amen. Salamat, Alison. Ah, prayer po naman natin, complete healing from cancer. Sister Jasmine, kindly lead us. Thank you. Ako na lang po, Pastor. Dear Heavenly Father, Lord God, we thank you for tonight, Lord God, and thank you for the lesson that you have taught us, Lord God, that you have loved us, Lord God, even we are sinners, Lord God, you have chosen to die for us, Lord God. That's how much you love us, Lord God. And Lord, may you help us, Lord God, to be obedient, Lord God, and to be loving like you and to show our love to others. You are the perfect example, Lord Jesus. And may we be Christ-like, oh Lord God, and keep us away from temptation and from doing sin, Lord. Lord, we pray for the following people who have cancer. We pray for Malu Gakad, Maribeth Paredes, RB Andres, Beth Miguel, Robert Ward, Eileen Biernes, Medina Panganiban, Miss Mina, Jonas Mom, Sonia Almocera, Ina Ocampo, Joji Bondoc Stevens, Ricardo Madrid, Rachel, Edwin Lucas, and Risa Tong. Lord, alam niyo po kung nasan po yung may cancer po sa kanilang katawan. You are their maker, Lord God, and you are our healer, Lord God. And Lord, every cell, Lord God, um, the functions, Lord God, where it's affected, where they feel the pain. Lord, we pray you would remove it, Lord God, in Jesus' name. Lord, may you perform a miracle. May you touch them, Lord God, reach out to them, Lord. And we pray that you would give them strength and give them comfort, Lord. Provide for them, Lord God. Please send people, Lord God, who can provide them moral support, Lord God, to give them strength as well. And provide for them financially, Lord God, if it's such a big burden, Lord. And we just pray for peace, Lord God, that they have assurance, Lord God, that you are there with them. You are always there. You will not leave them, Lord God, nor forsake them, Lord Jesus. We just pray that they would encounter you, Lord God, in a mighty and powerful way, to feel your presence, Lord God, to feel that you are moving in their lives and that you are using them and that you love them, Lord God. May they feel your love, your warmth. And Lord God, we just pray that all these people, Lord God, would just come to know you and fall in love with you over and over again. That their lives would be a testimony of your goodness, of your power, of your majesty, of your might, of your faithfulness, Lord. Lord, use them, Lord God, to expand your kingdom, to be an inspiration, an encouragement, Lord God, to others who are going through the same thing, Lord God, the same situation, Lord. Nothing is impossible with you, Lord God. You can, if you can uh, make the dead live again, then this is just a speck, Lord God, to you. And Lord God, may your will be done upon their lives. And may they be encouraged, Lord God. May you lift their spirits up. And may they find peace in you. This we pray in Jesus' mighty name. Amen.
Amen. Salamat, Brother Aldrin, for personal supplication. Mali na ba? Sister Giselle, kindly uh, lead us in prayer. Thank you. Dear Heavenly Father, we are just lifting up all these people that have special favors and requests. Lord, we first lift up to you, Pastor Cled. We pray that you will give her the favor to get all the grants she can get for your our great provider, Lord. We also pray for our upcoming worship night rehearsal on Saturday. Thank you, Lord, for this opportunity to touch your people's heart, for them to feel your presence through praise and worship. And we just pray for guidance as we rehearse on Saturday. May you give the worship night team the burning passion to serve you and to lift your name up high. Bless this event, and may we all just focus on your goodness and your faithfulness. We also lift up to you our church, Elifilmes. Thank you, Lord, for we are growing in numbers, and we just pray that you will touch each and every one of us to have the willingness to seek you, to follow you. Please stir our hearts, Lord. Help us to love you more, to just desire your word, and to live in a way that honors you. May you just remove anything that keeps us from being fully committed to you, Lord. We also pray for Kuya Cyrus and Ate Faith's wedding. Bless them as they prepare for their special day. Fill their hearts with peace, joy, and love, and may just guide them in their new journey together. We also pray for Tito Shane's legal battles. We just pray for favor on this, Lord. Guide him every step of the way. We also pray for traveling mercy for Tita Minda, Laura, Alvin, Nanay Vilma, and the Benchons. We pray that you will just watch over them as they travel until they go back here in the US. Keep them safe, Lord, and protect them from the harm. We also pray for those who are seeking for jobs. At the Jelly, Nicole, Giselle, and at the Marla, give them strength, give them patience, and just hope in this season. May you just open the right doors for them, provide for their needs, and may you just lead them to the opportunities you have planned for them, Lord. Fill their hearts with peace and remind them that you are in control in this season. May they just trust in your timing, in your goodness. We also pray for Lola Fedumop. We pray for a smooth and successful property process. Please remove any obstacles or delays and let everything go according to your plan. And we just thank you, Lord, for the assurance we have in you, Lord. Be with these people and also those people who are not on this list. May you just grant their heart's desires. It's according to your will, Lord. We just honor and glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat, Giselle, for our projects, evangelism, discipleship, missions, connecting events. Sister Hazel, kindly lead us. Thank you. Lord, we're praying for all of these events, Lord, sa inyo pong church, Lord, starting with Ash Wednesday, Lord, sa prayer and fasting week from 8 p.m. to 9 p.m. Alab-led worship night, a celebration of praise ng 7 p.m. Then a Brave Friday, Easter Sunday, Mother's Day, Father's Day, District Assembly, mission trip sa next year, Lord, at ang biblical membership class with Pastor Rabe, AB 506 training, marketing streamers, sports fest, robbery, earthquake, fire, and shooting drills. Lord, we're lifting up this church events, Lord, na nawa po maging fruitful, Lord. Marami po kaming ma-invite, especially with our connecting events, Lord. At with these events, Lord, mag-grow din po kami as church members, as leaders, Lord, including our pastors, Lord. Lahat po ng ginagamit nyo sa inyong church, Lord, nawa po mag-grow po kami together, Lord, at nawa po bigyan niyo po kami ng
ng guidance, Lord, provisions, protection, Lord, sa lahat po ng mga events na ito, Lord. At nawa po maging pagpapala po itong mga events na to, hindi lang po sa aming church, kundi sa ibang tao, Lord. At mag-glorify po namin kayo with every church event na mangyayari, Lord, sa linggo-linggo, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you, Ate Rachel. For our popcorn prayer, meron kayo na miss na gustong ipanalangin or meron nililid sa inyo ang Lord, ipanalangin yung isang bagay, you may do so. Salamat Panginoon sa gabi na to. Dakila ka sa buhay namin. Dalangin namin ng isang mapayapang gabi sa aming pagpapahinga. Dalangin namin Panginoon ng mga susunod na mga ah, gawain ninyo Panginoon na kayo po magpala. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Ayan, sige po, buksan na natin ang ating mga bintana at tayo ay mag-picture taking na. Your screen is so Alright. dirty. Ayan. Daming screen ko. Sige, punasan mo muna. Kung ano, duming, dumiwanag. Okay, okay. Ayusin lang natin to. Okay, okey-dokes, okey-dokes. Okay, at the count of 3, 1, 2, 3, and smile. Ay, hindi pala, sorry, sorry. Ay. Hindi ko pa nare-ready. Okay, 1, 2, 3, and smile. There you go. God bless you. See you on Bye, Pose! Babu. Bye. Happy gabi sa lahat. Bye!